Noong ika-19 na siglo, maraming mga nagtatanghal at sirko ang naghanap ng mga individual na may kakaibang kondisyong medikal o kapansin-pansing itsura, inilalantad sila bilang mga palabas para sa madla. Tinawag silang mga kakaibang tao o mas matindi pa, mga kababalagan ng kalikasan. Pinahanga nila ang mga manonood dahil sa kanilang kakaibang anyo, mula sa mga higante at pandak hanggang sa mga babaeng may balbas at magkakambal na magkadikit. Kaya samahan ninyo ako sa pagtuklas ng lahat ng ito at iba pa. Noong 1863 pinakasalan ni Lavinia Warren, isang maliit na tao ang isa ring performer. Pareho silang sumikat at makalipas ang ilang taon, may lumabas na litrato nilang kasama ang isang sanggol. Nabaliw ang publiko sa balita at nagsimula silang maglibot sa buong Amerika kasama ang bata. Ngunit baka magulat ka sa tunay na nangyari sa likod nito. Ngayon, balikan natin ang simula. Ang babaeng kilala bilang Lavinia Warren ay ipinanganak bilang Mercy Lavinia Warren Bump noong ika-31 ng Oktubre 1841 sa bayan ng Middleborough sa Plymouth County, Massachusetts. Ang kanyang mga magulang, sina James Sullivan Bump at Holder Pierce Warren, ay malayong inapo ng mga pasahero ng Mayflower at may maayos na kabuhayan. Parehong katamtaman ang taas ng magulang ni Lavinia at tuwang-tuwa sila nang ipanganak siyang malusog. Siya ay may timbang na 6 na libra ng ipanganak at nanatiling maliit para sa kanyang edad habang siya ay lumalaki, ngunit hindi na siya lumaki pa. Sa kalaunan, napag-alaman na si Lavinia ay may proportional na dwarfism. Malamang dulot ito ng sakit sa pituitary na nakaapekto sa produksyon ng hormone sa paglaki niya. Dahil dito, ang isang tao ay lumalaki na napakaliit. Gayunpaman, ang ganitong dwarfism ay nagdudulot na lahat ng bahagi ng katawan ay lumalaki ng proporsyonal. Hindi pangkaraniwan, ang nakababatang kapatid ni Lavinia na si Minnie na ipinanganak noong 1849 ay may proporsyonadong dwarfism din. Si Lavinia ay lumaki hanggang 2 talampakan 8 pulgada, 81 sentimetro, samantalang mas maliit pa ng kaunti si Minnie. Ang magkapatid ay may 7 pang ibang mga kapatid na lahat ay lumaki na may normal na taas. Kahit na sobrang liit nila, sila ay malusog at tinuring na kapareho ng kanilang mga kapatid na muhay ng medyo normal na buhay noong bata pa sa kanilang tahanan sa Massachusetts, pumapasok sa paaralan at tumutulong sa mga gawaing bahay. Para kay Lavinia, magbabago ang lahat ng iyon. Pagkatapos niyan matapos ang kanyang pag-aaral, naging guro siya sa paaralan. Malinaw na matalino siya, nagsimula ng kanyang karera nung siya ay 16 pa lang, pero hindi ito magtatagal. Hindi inaasahan ang mabilis na pag-angat ni Lavinia sa kasikatan. Noong tag-init ng kanyang kabataan, kinumbinsi siya ng isang pinsan na maglakbay sa kanluran kung saan mayroon silang bangka sa ilog Mississippi. Pagdating ni Lavinia doon, nalaman niyang ang paanyaya ay hindi pala ganap na inosente. May palabas doon na museo ng mga buhay na kababalaghan na pinapatakbo ng lokal na palabasero. Bahagi ito ng kasikatan noong panahong iyon ng mga tinatawag noon na freak shows, curiosity shows o kahit mga museo at sirko. Tampok sa mga palabas ang mga taong may kakaibang katangian tulad ng higante, kambal na magkadikit at mga unano gaya ni na Lavinia at Minnie. Mabilis pumayag si Lavinia na sumali sa palabas bilang Lilliputian Queen na tumutukoy sa mga Lilliputian, ang maliliit na taong nakatira sa Lilliput sa nobela ni Jonathan Swift na Gulliver's Travels. Ginugol niya ang mga sumunod na taon sa paminsan-minsang pagtatanghal sa Rio ng Mississippi na lumilipat-lipat sa pagitan nito at ng Massachusetts. Makalipas ang ilang panahon, narinig ni P.T. Barnum, ang pangunahing tagapamahala ng mga palabas ng kakaibang tao sa Amerika noon at tinaguriang pinakamagaling na showman sa mundo, ang tungkol kay Lavinia at nagpadala siya ng isa sa kanyang mga ahente upang kontakin siya at hikayatin na sumali sa kanyang sariling palabas. Taong 1862 noon at ang American Museum ni Barnum sa Lower Manhattan ang nangugunang palabas ng ganitong uri sa panahong iyon. Dahil sa mas mataas na sahod kaysa sa Mississippi, agad pumunta si Lavinia sa Big Apple para sumali sa palabas ni Barnum. Isa itong matagumpay na simula. Kumanta at sumayaw si Lavinia sa palabas at madali siyang nakikisalamuha at nakikihalubilo sa mga tao pagkatapos nito. Mabilis siyang naging paborito ng fans. At dahil 21 lang siya at single, may ilang performer na nagtangkang manligaw sa kanya.
Dinaglaon, namulaklak ang romansa ni Lavinia sa palabas ni Barnum. Isa sa mga ibang performer dito ay si General Tom Thumb na ang tunay na pangalan ay Charles Sherwood Stratton. 3.5 taon ang tanda niya kay Lavinia at bihasa siyang performer. Matagal na siyang kasama ni Barnum mula kalagitnaan ng dekada 18, daan at 40 sumali siya sa mga palabas nito noong bata pa siya. Inampon pa nga ni Barnum si Stratton noong 1855 matapos mamatay ang kanyang ama. Sa kanyang pagkabata at kabataan, nilibot ni Tom, pinangalanan ni Barnum ang Europa at Amerika. Sikat na siya noong sumali si Lavinia sa palabas at sinasabing bukod sa ilang miyembro ng dinastiyang Bonaparte, wala nang mas kilala sa Amerika kaysa kay General Tom. Niligawan agad ni Tom si Lavinia kaya nagkaroon ng tunggalian sa pagitan nila ng isa pang maliit na performer ni Barnum na si Commodore Nutt. Nakilala na ni Nutt si Lavinia bago pa si Tom at labis na siyang umiibig dito. Gayunpaman, hindi nasuklian ang mga damdaming ito. Sa huli, nagtagumpay si Tom na makuha ang pagmamahal ni Lavinia sa kabila ng mga pagsubok. Minsan, pinatumba siya ng Commodore sa laban at tutol din ng ina ni Lavinia sa general at sa hilig nito sa magarbong pamumuhay. Sa huli, matapos niyang mangakong sasali siya sa palabas ng full-time, matapos niyang pag-isipang magretiro, pumayag si Lavinia na pakasalan si Tom. Maraming haka-haka ang media tungkol dito at may ilang pahayagan na nagsasabing si Barner ang nagplano ng lahat, pero sa pagkakataong ito, mukhang wala talagang kinalaman ang showman. Kaya, matapos ang maikling panliligaw, nakatakda ng pakasalan ni Lavinia si General Tom Thumb. Ang kasal ni Tom at Lavinia ay naganap noong ika-10 ng Pebrero 1863 sa Grace Church sa lungsod ng New York. Tinuturing itong kasalang siglo at patunay ng kasikatan ng mag-asawa sa palabas ni Barnum noon. Ilan sa mga dating gobernador ng New York at mga karatig na estado, mga alkalde, kongresista, kilalang negosyante at mga sosyalita ng New York ay kabilang sa 2,000 inimbitahang bisita. Ang mga hindi na imbitahan ay nagbayad ng hanggang 60 bawat isa para makaupo sa ilang upuan sa simbahan. Sa kabuuan, kasama ang mga nasa listahan ng bisita at ang mga sumingit sa okasyon, umabot sa 10,000 katao ang dumalo sa kasal. Ang buong pangyayari ay iniulat ng New York Times na naglabas ng isang napakahabang ulat tungkol dito. Ang wika ay tiyak na hindi naayon sa pamantayan ng pagiging politically correct sa panahon ngayon. Ngunit makikita natin kung gaano kalaki ang interes na nabuo ng okasyon mula sa sumusunod na bahagi. Ayon sa banal na kasulatan, ang maliit na bagay ay pwedeng magpasimula ng malaking apoy. Dahil ganoon ang kaso, hindi na dapat magulat na 2 maliit na bagay ay makalika. Isang napakalaking kaguluhan, isang matinding kasabikan, at isang matinding interes sa mundo ng mga kababaihan sa New York at mga karatig nito gaya ng pag-iibigan ng ating mga lilipusyan. Tinawag naming mundo ng kababaihan dahil mahigit 20,000 babae sa lungsod kahapon ay nagising at nagbihis ng 1 oras at kalahati ng mas maaga kaysa dati dahil lang sa kasal ni Ginoong Stratton at Binibining Warren. Hindi lahat sila may imbitasyon pero hindi nila kasalanan yon. Ang mga ama ay pinuri, ang mga asawa na pagod, ang mga kapatid na lalaki tinakot at mga pinsan kinulit na bumili, magmakaawa o manghiram para makakuha ng tiket sa engrandeng okasyon sa kahit anong paraan. Ang kasiyahan ng kasal ay inilipat sa Metropolitan Hotel. Malaki ang kinita ni Barnum dito, nakabenta siya ng 1,000 tiket na 75 bawat isa, mahigit $2,000 sa kasalukuyang halaga. Ang buhay mag-asawa ni General Tom at Lavinia ay umikot sa loob at labas ng mata ng publiko. Hindi nila ganap matakasan ang atensyon ng publiko at minsan ay hinahanap pa nila ito. Di nagtagal matapos ikasal, bumisita sila sa White House at tinanggap sila ni Pangulong Abraham Lincoln. Isa pa itong patunay ng kanilang kasikatan na naglaan siya ng oras para dito sa gitna ng digmaang sibil. Tinanong ni Lincoln ang general kung may papayo siya kung paano tatapusin ang labanan. Ayon kay Tom, tanungin si Barnum dahil kaanya itong tapusin sa loob ng 1 buwan. Nagtrabaho pa sina Lavinia at Tom ng matagal. Nagdao si Barnum ng 3 taong paglilibot sa Europa, binisita ang mga pangunahing kabisera at nakipagkita sa mga tanyag na personalidad.
Tulad ni na Emperador Napoleon ng taga ng Pransya, Haring Victor Emmanuel ng taga ng bagong nagkaisa na kaharian ng Italia, at Papa Pio ng 9, ang pinakamatagal na naglingkod na obispo ng Roma. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa Britanikong India, dumaan sa Calcutta at Nayoy, Bangladesh bago bumalik sa Amerika. Sa panahong iyon, nakalikom na sila ng malaking yaman, mga milyonaryo na kung ikukumpara sa pamantayan ngayon at namuhay ng marangya, bagamat may ilang hindi magandang bahagi. Dahil sa maliit na pangangatawan, madalas ituring si Lavinia na parang bata at gustong buhatin o haplusin ng mga tao. Pinatibay pa ni Barnum ang ganitong imahe kahit nasa edad 30 na siya para mapanatili ang mataas na benta. Ganap ng babae noon si Lavinia at ayaw niyang ituring siyang bata. Patuloy pa rin siyang nagpe-perform at sinabi, "Ako ay pag-aari ng publiko." Ilang taon matapos ang kasal, habang nabawasan ang interes sa mag-asawa, lumabas ang mga litrato nila kasama ang sanggol. Nabigla ang publiko sa balitang ito at sinundan nito ng pambansang tour na dinaluhan ni Lavinia at ang kanyang sanggol. Ngunit hindi talaga anak ni Lavinia ang sanggol na ito at ang katotohanan sa likod nito ay medyo madilim. Sa totoo lang, palihim na pupunta si Barnum at ang team niya sa lokal na ampunan bago bawat palabas para kumuha ng batang ipapakita. Iyon ang sanggol na ipinapakita sa harap ng mga tao at kapag tapos na ang palabas, ibinabalik nila ang bata sa ampunan. Kapag lumipat sila sa ibang bayan o lungsod, ganun din ang ginagawa nila. Iginigiit ni Barnum na anak nila ang sanggol na ipinakita at tila inimbento niya ang kwento na namatay ito sa edad na 2 dahil sa pamamaga ng utak. Lubhang epektibo ang panlilinlang kaya pinaniwalaan ito ng maraming historiador hanggang kamakailan. Hindi nagkaanak si Lavinia dahil takot siyang mamatay sa panganganak dahil sa maliit niyang pangangatawan. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon ng trahedya ang buhay ni Lavinia. Noong 1878 namatay sa kanyang mga bisig ang kapatid niyang si Minnie dahil sa komplikasyon sa panganganak sapagkat masyadong mabigat para sa kanyang maliit na katawan ang 6 na libra na sanggol. Namatay din ang kanyang sanggol na babae makalipas ang ilang oras. Pagkatapos, noong Enero 1883, si Lavinia at ang kanyang asawa ay bumisita sa New Hall House sa Wisconsin nang biglang magliyap ang hotel. Mabilis na kumaalat ang apoy sa buong gusali at tila ba hahantong sila sa isang trahedya. Sa kabutihang palad, napansin sila at dahil maliit ang kanilang pangangatawan, madali silang nailigtas ng mga bumbero. Isa ito sa pinakamalalang sunog sa hotel sa kasaysayan ng Amerika kung saan hindi bababa sa 70 katao ang nasawi sa insidente. Sa kabila ng muntikang kapahamakan, hindi rin nagtagal si Tom bago mamatay. Noong ika-15 ng Hulyo, 1883, 6 na buwan matapos silang muntik nang mamatay sa sunog, pumanaw siya dahil sa stroke sa edad na 45 dahil na rin sa mga taon ng mahirap na pamumuhay na sumingil sa kanya. Ang pagkamatay ni Tom ay nagdulot ng hirap kay Lavinia. Una, labis siyang nalungkot at nagdalamhati at nanatili siyang nagluluksa sa halos natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pangalawa, humirap ang kanyang kalagayang pinansyal matapos mamatay si Tom. Bagamat kumita sila ng malaking halaga mula sa kanilang trabaho kay Barnum noong dekada 1860 at 60 at dekada 1870 si Tom, lalo na ay nasanay sa marangyang pamumuhay at marami sa kanilang pera ang nauwi sa wala. Ginastos ito sa bangkang may layag, ilang ari-arian, kabayong pangkarera, marangyang tahanan na may karwang hinihila ng kabayo para sa okasyon at mamahaling champagne at tabako. Kaya $16,000 na lang ang natira kay Lavinia nang mamatay si Tom. Malaki na ito noon, katumbas ng halos kalahating milyon mayon. Kinailangan pa rin niya magtrabaho para kumita ng mas malaking pera, ipagpatuloy ang nakasanayang pamumuhay at matustusan ang malalaking gastusin. Makalipas ang ilang panahon, nagtrabaho si Lavinia sa isang palabas kasama si Conde Primo Magli, isang Italianong unano na 8 taon ang bata sa kanya at dati na rin nilang nakasama ni Tom sa mga palabas noon. Kasama niya si Giuseppe na tinuturing niyang kakambal at nagpe-perform bilang Baron Littlefinger.
Mabilis nagkaroon ng relasyon sina Lavinia at ang konde at noong 1885 taon matapos mamatay si Tom, nagpakasal sila sa New York City. Sa simbahan ding ikinasal sina Lavinia at Tom. 22 taon na ang nakalipas. Nananatiling mag-asawa sina Lavinia at ang konde sa loob ng 34 na taon hanggang sa kanilang mga kamatayan na nangyari na magkasunod lamang. Kakaiba at padalos-dalos ang pagsasama nila dahil tila parehong hindi sila tapat sa isa't isa. Nagpatuloy din silang magtrabaho hanggang sa huling bahagi ng kanilang buhay dahil pareho silang may magagarbong hilig at ginagastos agad ang pera kapag kumikita sila. Bukod dito, unti-unting nawala ang kasikatan ng mga palabas ng kakaibang tao at sirko na pinapatakbo ni Barnum at iba pa sa Amerika, pati bumaba ang kita ng mga performer tulad nila noong dekada 1800 at 1900 at 1900. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi na uso ang palabas ay dahil nagsisimula ng lumabas ang pelikula. Umunlad ang industriya ng pelikula sa Hollywood mula 1900 at 12 nang lumipat ang mga gumagawa ng pelikula sa California para magtayo ng mga studio. Sina Lavinia at ang konde ay ilan sa mga unang duwende na lumabas sa isang pelikula nang sila ay lumabas sa Lilliputian Courtship na ipinalabas noong 1915. Ang tahimik na pelikula ay halos kasing hindi tama sa politika. Tampok ang mga karakter na sina Pee-wee at Tito Tiny Mite at mga eksenang sumasakay sila sa Shetland Pony. Ang kanyang paglabas sa Lilliputian Courtship ang naging huling mahalagang pagtatanghal sa mahabang karera ni Lavinia bilang isang performer. Pumanaw siya noong ika-25 ng Nobyembre 1911 sa kanyang bayan sa Middlebury, Massachusetts. Siya ay 78 taong gulang at namuhay ng mahabang buhay ayon sa pamantayan ng panahon. Inilibing si Lavinia sa tabi ni Tom na inilibing doon 36 na taon nang nakalipas. Sa lapida niya, nakalagay lang asawa niya. Namatay si Conde Magri noong sumunod na taon. Noong 1863, ipinakilala ang isang bagong tagapalabas sa notorious na palabas ni P.T. Barnum na Greatest Show on Earth. Ito ay si Anna Henning Bates, isang babae na halos 8 talampakan ng taas. Agad siyang sumikat at sinamantala ang kanyang katayuan. Gayunpaman, may mga trahedyang bahagi rin sa kanyang buhay at ang pinakanais niya ay hindi niya nakamtan. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang simula. Si Anna Henning Swan ay ipinanganak sa rehiyon ng Millbrook sa Nova Scotia, Canada noong ika-6 ng Agosto 1846. Siya ang ikatlo sa 13 magkakapatid na anak ni na Alexander Swan at ng kanyang asawang si Anne Graham. Ang pamilya ni Anna ay orihinal na mula sa Scotland dahil ang kanyang ama ay lumipat sa Nova Scotia mula sa Dumfries at ang lahi ng kanyang ina ay mula sa Orkney Islands sa hilagang baybayin ng Scotland. Mula pa noong bata pa siya, malinaw na kakaiba si Anna kumpara sa kanyang mga kapatid. Bilang isang sanggol, nagsimula siyang lumaki ng napakabilis at hindi ito tumigil. Pinaniniwala ang normal ang laki niya noong ipinanganak, bagamat may ilang kwento na nagsasabing isa siyang higanteng sanggol. Ano paman, noong 5 taong gulang pa lang siya, umabot na siya sa taas na 4 na talampakan at 8 pulgada at sinasabing tumitimbang na siya ng mahigit 100 libra. Para sa mga gumagamit ng metric system, ito ay humigit kumulang 142 sentimetro at 45 kilo. Nagpatuloy ang mabilis na paglaking ito habang lumilipas ang mga taon. Bagamat kulang ang kaalaman sa medisina noon para masuri siya ng wasto, malinaw na ipinanganak si Anna na may kondisyong gigantismo. Ito ay resulta ng isang karamdaman sa pituitary gland na siyang responsable sa paggawa ng growth hormone. Ang sobrang produksyon ng hormone na ito sa pagkabata at kabataan ay nagdudulot ng paglaki ng tao sa hindi normal na laki at kadalasan ang mga taong may ganitong kondisyon ay mas maikli ang buhay. Kahit kakaiba ang paglaki ng katawan ni Anna, naging halos normal pa rin ang kanyang pagkabata. Debotong Kristiyano ang kanyang mga magulang at sinikap nilang pakitunguhan siya ng kasing ayos ng iba nilang anak. Kahit may mga tao sa Nova Scotia na dumadalaw para makita ang tinatawag na higanteng sanggol. Nakakuha siya ng magandang edukasyon para sa panahong yon at naging mahusay na estudyante. Mahilig siyang magbasa, may hilig sa musika at itinuturing na napakatalino. Gayunpaman, may mga pagsubok din siyang naranasan sa paaralan. Dahil sa laki ng katawan niya,
hindi siya kasya sa mga desk at may panahong tinukso siya dahil sa tangkad. Lumaki agad si Ana kaya di na kasya sa kanya ang damit, sapatos at kama niya. Sinikap ng pamilya ni Ana matugunan ang kanyang pangangailangan. Ang ama niya ay gumawa pa ng malaking kama para sa kanya pero naging pasanin ito sa pananalapi ng kanilang malaking pamilya. Ang lahat ng ito ay magtutulak sa kanya sa isa sa pinakamapagsamantalang negosyo noong ika-19 na siglo. Bahagyang sumikat si Ana bilang personalidad sa Nova Scotia at kumalat ang balita tungkol sa higantang babae sa Canada hanggang Estados Unidos. Doon, narinig ni P.T. Barnum na kinikilalang pinakadakilang showman sa mundo at isang tagapamahala ng kinatawag noon na mga palabas na mga kakaiba ang tungkol kay Ana. Nagpatakbo si Barnum ng palabas na tampok ang mga duwende, higante, taong may 4 o 6 na paa at iba pang kakaibang katangian. Parehong kumita ng malaki si Barnum at ang kanyang mga performer mula sa palabas kahit pinagtatawanan sila ng publiko. Kaya noong 1862, nagpadala si Barnum ng isang ahente sa Nova Scotia at nag-alok kay Ana na pumunta sa New York City at sumali sa tinatawag noon na Barnum's American Museum. Tinanggihan ng magulang ni Ana ang alok niya. Kahit kailangan nila ng pera, mga makadiyos na Presbyterian sila at tinuring si Barnum na tusong demonyo. Alam din nila na gusto ni Ana maging guro at iginagalang nila ito. Si Ana, na 17 taong gulang na, ay lumipat sa ibang bayan at nagsimulang magtrabaho sa paaralan doon. Habang narito, siya ay nilalait dahil sa taas at palaging tinititigan ng mga taga-bayan, minsan pa'y sinusundan siya saan-saan. Dahil dito, labis siyang hindi naging komportable, kaya dito na niya kinausap si Barnum at tinanggap ang alok nito. Maganda ang kontrata ni Ana kay Barnum. Tatanggap siya ng $23 kada linggo, katumbas ng $700 na yon, makakaroon ng chaperone para sa kanyang kaligtasan sa Manhattan, at tutor na mantuturo ng iba't ibang paksa ng 3 oras araw-araw. Naging isang edukadong negosyante siya dahil dito at natutunan din niyang tumugtog ng piano at kumanta. Sa wakas, kumita siya ng dagdag na pera mula sa malaking porsyento ng bayad sa pagbebenta ng kanyang mga litrato sa museo ni Barnum. Di nagtagal, malaki na ang kinikita niya at kilala bilang mahigit 8 talampakan ng taas at pinakamataas na babae sa mundo. Medyo pinalabis ito noon dahil patuloy pa siyang lumalaki at sa huli ay umabot siya sa taas na 7 talampakan at 11 pulgada o 200 at 41 sentimetro. Gayunpaman, hindi naging madali ang panahon ni Ana kasama si Barnum at muntik na itong magdulot ng kapahamakan sa kanyang buhay. Noong ika-13 ng Hulyo, 1865 nagkaroon ng sunog sa museo ni Barnum. Karaniwan noon sa ika-19 na siglo ang sunog bilang panganib sa mga lungsod tulad ng New York at gaya ng malaking sunog sa Chicago noong 1871 madalas itong mawalan ng kontrol. Sa kasong ito, mabilis kumalat ang apoy sa museo ni Barnum at agad nilamon ang mabababang palapag. Si Ana ay nasa 3 palapag noong mga oras na yun at dahil dito ay nalagay sa matinding panganib ang kanyang buhay. Mag-isa at takot para sa kanyang buhay, sinubukan niya maghanap ng bintana na maaring labasan. Ngunit dahil sa kanyang malaking pangangatawan, wala siyang pagkakataong makalusot sa karaniwang bintana. Habang kumakalat ang apoy sa museo, dumating ang ilang tagapagtanghal at kawani para sagipin si Ana. Tinuro nila sa kanya ang daan papuntang itaas ng gusali na may mga bahagi ng kahoy. Doon, binasag nila ang paligid ng bintana para lumaki ito. Pagkatapos, ibinaba nila si Ana sa ligtas na lugar sa labas. Kahanga-hanga ang gawaing ito na 18 lalaki ang gumamit ng lubid at takel para maibaba siya sa lupa. Agad sinuklian ni Ana ang kabutihan gamit ang kanyang taas para tulungan hilain palabas ang iba mula sa gusali matapos siyang makaligtas. Pagkatapos ng muntikang insidenteng ito noong tag-init ng 1865 nawala na ang lahat kay Ana. Natupok sa sunog ang lahat ng kanyang ari-arian at pansamantalang natigil ang palabas ni Barnum at nawalan siya ng trabaho. Umuwi muna siya sa Nova Scotia ng ilang sandali, ngunit hindi nagtagal ay bumalik na naman siya sa paglalakbay. Hindi kapanipaniwala matapos siyang bumalik upang magtanghal sa grupo ni Barnum, naroon siya nang muling masunog ang bago niyang museo noong 1868.
Noong unang bahagi ng 1871 nagsimula si Ana ng paglalakbay sa Europa. Sa biyahe patawid ng Atlantiko, nakilala niya si Martin Van Buren Bates. Siya ay lalaking taga Kentucky na ipinangalan kay Martin Van Buren, ikawalong Pangulo ng Estados Unidos na nagsimulang manungkulan noong 1837 taon ding ipinanganak si Bates. Ngunit mas nakilala si Bates bilang ang Kentucky Giant. Si Martin ay isang napakalaking lalaki, bagamat bahagyang mas mababa kaysa kay Ana na may taas na 7 talampakan at 9 na pulgada o 236 na sentimetro at tinatayang may bigat na 470 libra o 213 kilo. Habang nasa biyahe patawid ng Atlantiko, lumalim ang romansa ng dalawa at pagdating sa Inglaterra, nagpasya sina Ana at Martin na magpakasal. Isinagawa ang seremonya sa simbahan ng St. Martin in the Fields sa London noong 17 ng Hunyo, 1871. Sa susunod na paglalakbay, ipinakilala sina Ana at Martin bilang pinakamataas at pinakamalaking mag-asawang kasal sa mundo. Naglakbay sila sa buong Europa sa sumunod na taon at pagkatapos dala ang malaking ipon, umuwi sila sa Amerika. Doon nila napili magretiro sa isang probinsya sa Ohio, malapit sa Seville. Dito, bumili ng bukirin ang mag-asawa at nilagyan ng baka at kabayo. Si Ana ay sabik-kupkupi ng mga hayop na inireretiro mula sa sirko upang matiyak na may maayos silang tahanan pagkatapos magtrabaho. Kasama na rito ang isang unggoy na tinawag na Buttons. Nagtayo rin si Martin ng isang bahay para sa kanila na may nakakatuwang disenyo na may 14 na talampakang taas ng kisame at mga pintuang may taas na 8 at kalahating talampakan para hindi tumama ang ulo nila ni Ana. Isang bahagi ng bahay na itinayo para sa mga kasambahay ay ginawang may normal na taas ng bubong para mas komportable sila. Patuloy silang nagtanghal sa mga palabas ni W. Cole tuwing tag-init, ngunit bahagyang nagretiro sa Ohio noong kalagitnaan ng dekada 1870. Ayos din naman ang buhay dito. Madalas, ang kwento ng mga circo performer na may kapansanan o kakaibang itsura noong ika-19 na siglo ay tungkol sa pagsasamantala ng mga kumukuha sa kanila. Gayunpaman, sina Ana at Martin ay mahusay na nag-manage ng kanilang karera ng 10 taon at nakalikom ng yaman at nagretiro para mamuhay ng maayos sa Ohio. Ngunit, ang trahedya ay malapit na mangyari. Noong Mayo 11, 1872 habang naglalakbay sa Europa, nanganak si Ana ng isang malaking sanggol na babae na 18 libra ang bigat sa London. Sa kasama ang palad, patay na ang sanggol ng ipanganak. Pagkatapos nito, nalugmok sa depresyon sina Bates at Ana. Gayunpaman, umasa pa rin sila na magkaanak balang araw at labis silang natuwa nang mabuntis muli si Ana matapos ang 6 na taon. Noong ika-15 ng Enero, 1879 nagsimula ng manghanak si Ana sa kanilang bahay sa Bukirin sa Seville at tinawag ang isang doktor. Makalipas ang 3 araw, pumutok na rin ang panubigan ni Ana at nagulat ang lahat ng naroon dahil sa dami ng likido na tinatayang umabot sa 6 na galon. Gayunpaman, lahat ng senyales ay nagpapakita ng mabilis at matagumpay na panganganak. Ngunit, biglang lumala ang sitwasyon. Habang lumalabas ang ulo ng sanggol, kinuha ng doktor ang kanyang forceps at sinubukang ilagay ito sa paligid ng ulo ng sanggol gaya ng karaniwang proseso, pero may mali. Masyadong malaki ang ulo ng sanggol. Dumating na ang pangalawang doktor at nagpasya silang balutan ng benda ang leeg ng sanggol para matulungan sa pagluwal ng bata. Matapos ang ilang beses na pagsubok, nagtagumpay sila. Ang lalaking sanggol ni Ana noon at hanggang ngayon ang pinakamalaking bagong silang na naitala tumitimbang ng halos 24 na libra, 3 beses na mas mabigat kaysa karaniwang sanggol. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ang sanggol makalipas lamang ang 11 oras. Ito na ang huling pagbubuntis ni Ana. Isa sa pinakakapansin-pansing bahagi ng buhay ni Ana ay ang pagkakaibigan niya kay Reyna Victoria. Isa sa unang internasyonal na biyahe ni Ana ay sa Inglaterra. Doon, nakilala ng Reyna ang pinakamataas na babae sa mundo. Nag-usap sila at nagkaroon ng magandang samahan. Nagpatuloy ang ugnayan ng Reyna at ng higanteng babae. Nang malaman ni Victoria na ikakasal si Ana noong 1871, nagpasya siyang bigyan ito ng isang espesyal na regalo.
Inutusan niya ang maharlikang mananahi at sastre na magdisenyo ng damit pangkasal para kay Ana mula sa maraming metro ng brokadong satin, puntas at pinalamutian ng bulaklak ng kahel. Posible ring ang reyna ang nag-ayos ng kasal ni na Ana at Martin sa simbahan ng San Martin sa The Fields sa London. Isa itong kilalang simbahan sa Trafalgar Square na hindi basta-basta napupuntahan ng kahit sino para sa mga okasyong ganito at kinakailangan ng pamamagitan ni Victoria. Matapos ang kasal, pinatawag ni Victoria sina Ana at Martin sa Buckingham Palace, ang pangunahing maharlikang tahanan sa London. Doon, binigyan ni Victoria si Ana ng singsing na may diamante at si Martin ng gintong relo de bulsa na may kadena. Ilang taon ang lumipas, sumulat si Victoria kay Ana para ipahayag ang lungkot niya nang mabalitaan ang pagkamatay ng anak ni Ana sa panganganak. 2 beses pang nagkita ang mag-asawa kay Reyna Victoria habang nasa Europa sila. Upang malibang at pansamantalang malimutan ang pagkamatay ng kanilang mga anak, muling naglibot sina Ana at Martin sa palabas ni W.W. Cole noong kalagitnaan ng 1870. Nagtagal sila dito ng mahigit 6 na buwan bago ginanap ang huling palabas noong tagsibol ng 1880. Pagkatapos nito, tuluyan nang nagretiro sina Ana at ang kanyang asawa sa Ohio. Doon nila ginugol ang buhay sa bukirin at naging aktibo sa lokal na Baptist na simbahan. Pumanaw si Ana noong 5 ng Agosto, 1888 isang araw bago ang kanyang ika-42 kaarawan sa kanilang tahanan sa Ohio. Pinagdatalunan pa rin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Malamang nagkaroon siya ng pituitary tumor at ang kakaibang anatomiya niya ay nagdulot ng iba't ibang kondisyon sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Ayon sa ibang pag-aaral, namatay siya dahil sa pagkatuyo, ang tawag nun sa tuberculosis. Nagiwan siya ng ari-arian na tinatayang $40,000 na katumbas ng ilang milyong dolyar na yon. Ilan sa kanyang mga alahas at iba pang gamit ay iniwan niya sa mga miyembro ng kanyang pamilya, gaya ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae, mga pamangkin na babae at lalaki. Ang iba ay napunta sa Sunrise Trail Museum sa kanyang bayan sa Nova Scotia. Matapos mamatay si Ana, nagtayo si Martin ng monumento sa kanyang libingan bilang alaala sa kanya. Nabuhay pa siya ng 30 taon matapos mamatay si Ana, nag-asawa muli ng babaeng may karaniwang taas at lumipat ng bayan. Gayunpaman, nang siya ay namatay noong 1911 sa edad na 81, inilibing siya sa tabi ni Ana at ng kanilang anak na namatay noong sanggol pa lamang. Sa bayan ng Seville hanggang ngayon, mayroong isang maliit na exhibit na kumikilala na ang sulok na ito ng Ohio ay minsang naging tahanan ng pinakamataas na mag-asawa sa buong mundo. Ipinanganak na alipin at ipinagbili bilang sanggol, sina Millie at Christine McCoy ay magkadikit na kambal na halos walang pag-asang magtagumpay. Naranasan nila ang matinding pagsasamantala, dinukot ng maraming taon at nilibot ang mundo bilang palabas. Anong nangyari sa kanila? Makakamtan ba nila ang kalayaan o mananatili silang kakaiba habang nabubuhay? Ipinanganak sina Millie at Christine McCoy noong Hulyo 11, 1851 sa plantasyon malapit sa Whiteville, North Carolina. Ipinanganak silang mga alipin dahil inalipin ni Alexander McKay ang kanilang mga magulang, sina Jacob at Monimia McCoy, na pinagmulan din ng kanilang apelido. Sa panahong ito, mahigit 10 taon at isang matinding digmaang sibil pa bago makamit ang kalayaan. Sa kanilang kapanganakan, iniulat na umabot sa kabuuang 17 libra ang kanilang timbang at ikinagulat ito ng lahat ng naroon. Magkadikit na kambal sina Millie at Christine sa ibabang likod at gulugod dahil sa kartilago. Ibig sabihin nito, may ilang mahahalagang bahagi ng katawan na kanilang pinagsasaluhan, ngunit may iba ring hindi. Ipinanganak ang kambal sa malaking pamilya na may 7 ng ibang anak, 5 lalaki at 2 babae. Di tulad ni Millie at Christina, walang kakaibang pisikal na katangian ang kanilang mga kapatid. Ang natatanging kalagayan at hirap ng pagkasilang bilang alipin ang nagpasimula ng pambihira at mapanghamong paglalakbay ng kambal na McCoy. Magulo at puno ng trahedya ang simula ng buhay ni Millie at Christina. Pagkapanganak pa lang sa kanila, kumalat na agad ang balita sa buong reyon tungkol sa pagsilang ng mga kakaibang magkapatid na ito na may pambihirang medikal na kondisyon. Noong ika-19 na siglo, dahil hindi pamilyar ang marami sa kambal na magkadikit, dumagsa ang mga tao sa bukirin ng mga Mackay para makita sila.
Kalaunan, naiinis si Alexander Mackay sa abalang dulot nito sa araw-araw, kaya nung 10 buwang gulang pa lang ang magkapatid, ibinenta niya sila kay John C. Purvis basta't makasama pa rin ng ina nilang si Monimia ang mga bata. Pero dinagtagal ang kasunduan. Matapos ang 1 taon, naibenta ulit ang kambal, ngayon kay Brower naman napunta. Si Brower, na sinuportahan ng pera ni Joseph P., nagbayad siya ng napakalaking halaga na $10,000 para sa kambal, nakatumbas ng humigit kumulang $400,000 sa panahon na yon. Dahil sa hangaring kumita, ipinakita ni Brower ang mga batang babae bilang pambihirang medikal na kababalagan na tinawag na The Carolina Twins. Naglakbay sila sa timog na estado gaya ng Louisiana, Texas at North Carolina. Noong Oktubre 1853 sina Millie at Christina ay tinampok sa unang opisyal na State Fair ng North Carolina na dinarayo araw-araw ng 5,000 katao. Mabilis sumikat ang mga bata pero may nagduda at inisip na palabas lang ito. Habang nasa New Orleans para sa palabas, ipinasuri ni Brower sina Millie at Christine sa mga lokal na doktor na nagkumpirmang sila ay tunay na magkadikit na kambal. Nakakapagod ang buhay sa harap ng publiko. Madalas hinihiwalay ang mga bata sa ina at kahit di pa nila ito maintindihan, naging biktima sila ng pangungutya ng publiko. Bilang makadikit na mga bata, wala silang koordinasyon sa pagkilos at madalas na natitisod at nadadapa dahil hirap silang maglakad. Kalaunan nakabuo sila ng patagilid na paglalakad na naging kaakit-akit na sayaw na ikinatuwa ng mga manonood. Naging bihirang sandali ito ng saya sa kanilang buhay na kadalasan ay puno ng hirap at pagsasamantala. Habang naglilibot sa New Orleans, nakatanggap si Brown ng isang hindi matanggihan na alok, $45,000 para sa kambal, isang kayamanang higit pa sa orihinal na ibinayad. Para mailagay ito sa tamang pananaw, higit $1.8 milyong na yon sa panahon na yon. Agad niyang tinanggap ang alok pero tila sobrang ganda ng kasunduan para paniwalaan. Naloko si Brower at sina Millie at Christine ay nawala, ninakaw ng di umano imamimili. Nawala sa mata ng publiko ang kambal hanggang 1,854 nang muli silang lumitaw sa isang museo sa Philadelphia. Sa panahong ito, nagkaroon ng matinding alitan sa pagmamay-ari sa kanila. Sina Brower, Joseph P. Smith, at maging si Alexander Mackay na tila nagsisisi sa pagbenta ng kambal sa murang halaga ay nag-angkin sa kanila. Samantala, lumaban ang kanilang ina na si Monimia para maibalik sa kanyang pangangalaga ang kanyang mga anak. Naiwan si Brower na walang pera at wala sa eksena dahil sa panlilinlang. Si Smith ang legal na may-ari ng kambal at hindi nagtipid para mabawi sila. Nag-hire siya ng investigador para hanapin sina Millie at Christine. Samantala, dinala ng mga dumukot ang kambal pahilaga at inilagay sila sa palabas sa sikat na American Museum ni P.T. Barnum sa Manhattan. Sumunod na lumitaw ang kambal sa Canada bago sila dinala sa kabila ng Atlantic papuntang Liverpool, England. Sa puntong ito, halos buong kabataan ni Millie at Christine ay ginugol na nila malayo sa tahanan at pamilya. Noong 1857 matapos ang 3 taon na matinding paghahanap, natuntun din ng pribadong investigador sila sa England. Ang kanilang ina na si Monimia at ang kanilang amo na si Joseph P. Smith ay nagpunta sa Liverpool para kunin sila. Sa wakas sa Birmingham, nagkita muli ang kambal na 5 taon at kalahati na kasama ang kanilang ina. Masaya pero malungkot ang sandaling ito. Si Millie at Christine ay ginugol ang karamihan ng buhay nila sa mga dumukot na nagsamantala sa kanila bilang palabas para kumita. Ngunit kahit na sila ay nailigtas, hindi naman talaga nagbago ng malaki ang kanilang buhay. Agad silang pinabalik sa pagtatrabaho, muling ipinakita sa publiko sa pagkakataong ito sa United Kingdom at kalaunan sa Amerika, ipinagpatuloy ang kanilang buhay bilang palabas para sa aliw ng iba. Ganito ang naging takbo ng buhay ni Millie at Christine habang sila ay lumalaki. Maiisip mo kung ano ang naiisip nila noon tungkol sa kalagayan nila. Nagbago ang lahat noong 1860 at 6 nang manalo si Abraham Lincoln bilang Pangulo ng Estados Unidos sa pagtatapos ng taong iyon. Ilang linggo pagkatapos, humiwalay ang South Carolina sa Union, sinundan ng iba pang timog na estado kabilang ang North Carolina, tinubuang bayan ni Millie at Christine. Sa unang kalahati ng 1861, nalugmok sa kaguluhan ng bansa at nagsimula ng digmaang sibil ng Amerika.
Noong panahong iyon, naninirahan muli ang mga bata sa North Carolina, hinahati ang oras sa bahay ng mga Smith, kanilang magulang, at sa paglalakbay sa timog na estado. Dahil sa digmaang sibil, nalimitahan ang galaw ng kambal pero nabigyan sila ng pagkakataon para sa edukasyon. Bagamat may-ari ng alipin ang mga Smith, iniulat na maayos nilang tinrato sina Millie at Christine. Pati asawa ni Joseph ay lumabag sa batas sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat sa mga bata, isang matapang na hakbang noon. Natuto sina Millie at Christine ng iba't ibang wika at nakatanggap ng profesional na pagsasanay sa pagkanta na nagtakda ng kanilang hinaharap na karera. Pumanaw si Joseph Smith noong panahon ng digmaan, iniwan ng isang ari-arian na may mahigit 30 alipin. Kahit patay na siya, nanatiling alipin pa rin sina Millie at Christine sa pamilya Smith. Pagkatapos ng digmaang sibil, dumating din ang kalayaan. Ang kambal, kasama ang kanilang mga magulang, mga kapatid at napakarami pang iba sa timog ay pinalaya ng tuluyang ipagbawal ang pagkaalipin sa Estados Unidos. Pagkatapos ng bigmaan at sa kanilang kabataan, sina Millie at Christine ay muling nakapaglibot na may mas malayang galaw kaysa dati. Ito ay panahon kung kailan ang mga sirko o yaong tinatawag noon na mga palabas na mga kakaiba ay nasa rurok ng kasikatan. Si P.T. Barnum at iba pang tagapagpalabas ay namahala ng mga grupong nagpapakita ng kakaibang medikal na kondisyon tulad ng mga higante, unano, babaeng may balbas at mga taong may sobrang bahagi ng katawan. Bago pa nagkaroon ng telebisyon at radyo, mas nangingibabaw ang kuryosidad kaysa simpatya sa mga ganitong kalagayan, kaya dagsa ang tao sa sirko at perya kapag dumarating ang mga ito. Nagtanghal sina Millie at Christine sa iba't ibang lugar sa bansa at naging patok ang kanilang mga palabas. Sa panahong ito, laganap ang pagkahumaling sa mga kambal na magkadikit, na kadalasang tinatawag na Siamese twins. Nagmula ang terminong ito sa sikat na kambal na magkadikit na sina Chang at Mbungka mula Siam, na yon ay Thailand. Minsan, sina Millie at Christine ay ipinapakita ng hindi nilalabag ang kahinhinan para patunayang magkadikit sila, pinapawi ang kuryosidad ng publiko habang nananatiling disente. Habang naglilibot sila, minsan kasama ang Barnum Shoals o ibang tagapamahala, mas naging bihasa at komportable sila sa kanilang gawain at kalagayan. Isinulat nila ang alaala sa pagtatapos ng dekada 1860 gamit ang kasabihang, kung ano ang itinakda ng Diyos, tinanggap namin, na nagpapakita ng pagtanggap at determinasyon nilang pagbutihin ang kanilang kalagayan. Makalipas ang ilang panahon, bumalik sila sa Europa at tulad ng ibang tanyag na tagapagtanghal noon, nakilala nila si Reyna Victoria. Tampok sa kanilang pagtatanghal ang mga duet kung saan salitan o sabay na kumakanta sina Christina at Millie, si Christina sa taludtod at si Millie sa koro o kabaliktaran. Ang karamihan sa mga kantang ito ay inilatala sa isang booklet na nagpapakita ng kanilang buhay at karera. Maraming nailarawan tungkol kina Millie at Christina noon mga panahong yon. Hindi na maiisip gamitin ang wikang ginamit dito ngayon. Isa sa mga akdang ito ay isang biographical na paglalarawan kina Millie Christina, ang kambal ng Carolina na kilala bilang dalawang ulong nightingale at ikawalong himala ng mundo. Tinutukoy ang kambal bilang isang nilalang at tinutukoy siya sa ibang bahagi bilang isang nag-iisang babae. Parang hindi nila alam na ang kambal na magkadikit ay magkaibang tao. Isa pang hindi ka nais-nais na anunsyo tungkol sa pagdating ng mga babae sa Liverpool noong 1871 at 71 ay tinukoy sila bilang kargamento na dumating sa isang barko na nagsasabing may dumating na kargamento na sa mga salita ni Ginong Tool ay maaring tawaging kakaiba. Nagpatuloy ang ulat, narito ang dalagang may isang katawan pero dalawang isipan, isinilang na may dalawang ulo. Lahat ng matatalinong lalaking nakakita sa kanya sa Washington Hotel kamakailan ay makakapagpatunay sa kanyang kahangahangang talino na nangingibabaw sa parehong utak. Ang kakayahan ng dalawang ulo na makipag-usap ng sabay sa dalawang magkaibang tao tungkol sa magkaibang paksa ay sapat ng patunay dito, ngunit hindi dito natapos ang kamanghamanghang bagay. Ilan sa pinakamatamis na duet sa musika ay inawit ng mataas na soprano at dalisay na kontralto. Ang mga notay mula sa dalawang ulo pero iisang katawan lang ang nagbibigay sigla. Ang iba ay basta-basta na lang nagbibiruan ng mga hangal na biro. Biniro ng Cincinnati Enquirer na bagay maging hurado ang dalawang ulong babae. Kaya niyang sabay tingnan ang dalawang panig ng kaso.
Bagamat mapanukso ang mga komentong ito, pinapakita nito ang tindi ng kanilang kasikatan. Pero ang buhay ba nila ay basta na lang palabas para pagtawanan o nagawa ba nilang gawing pambihira ang kanilang kasikatan? Sina Millie at Christine ay maaring ituring na mga biktima ng isang mundong itinuring silang palabas ng mga kakaiba at ito ay tiyak na bahagi ng kanilang realidad. Gayunpaman, kasabay nito, ang mga performer na nagtrabaho kay Barnum at sa iba pang sirko noon ay nabigyan ng malaking gantimpala. Kung magagamit nila ang kasikatan nila ng tama, pwede silang kumita at magretiro ng maayos. Kumikita sina Millie at Christine ng humigit kumulang $25,000 taon-taon sa trabaho sa County Fair Circuit sa Amerika. Mas malalaking palabas sa lungsod o biyahe sa Europa ay nagbukas ng mas malaking kita. Ito ay napakalaking halaga ng pera ng dekada 1870, lalo na sa panahon ng krisis sa pananalapi sa US, ang tinatawag na Long Depression ng 1870, 1870. Dahil sa kanilang kakayahang kumita at bumagsak ang merkado, tinalikuran nila ang dating kahinaan at ginawa ang lahat para mapabuti ang kalagayan nila. Noong dekada 1870, binili nila ang plantasyon ng Mackay, kung saan sila ipinanganak mahigit 20 taon nang nakalipas at ibinigay sa kanilang ama. Nakuha nila ang bukirin matapos mamatay ang ama at nagtayo ng malaking bahay na may 14 na kwarto tirahan nila at ng maraming kamag-anak. Sa kanilang edad na 20, sina Millie at Christine ay nakapag-ipon na para bahagyang magretiro. Tulad ng ibang mga tagapagtanghal sa sirko noong panahong iyon, ang mga taon ng matagumpay na paglalakbay, karaniwang 5 hanggang 10 taon, ay nagbigay daan sa kanila na makapag-ipon ng sapat na yaman upang mamuhay ng komportable, kadalasan ay may mga kasambahay na tumutulong sa kanila. Kapag naubos na ang pera, pwede silang bumalik at mag-tour ulit ng 1 o 2 season, kumikita ng malaki dahil sabik makita sila ang mga tao. Noong 1871, nagsimula ang kambal ng paglalakbay sa Europa at binisita ang Britanya, Pransya, Belgium, Netherlands, Alemanya, Italia, Austria, Hungary at Rusya. Madalas nadadagdagan ng kita mula sa palabas dahil sa mga regalo ng mga pinuno at aristokrata tuwing nagpapakita sila sa Royal Court ng Europa. Pagbalik sa Amerika, pumayag din ang dalawa na magpakita sa ilang Amerikanong institusyon at kolehiyo ng medisina para sa pisikal na pagsusuri. Maaring ituring itong mapagsamantala at malupit. Gayunpaman, dapat tandaan na talagang kulang ang kaalaman noon tungkol sa penomenon ng magkadikit na kambal at sabik ang mga doktor na mas maintindihan ito. Nagretiro na sina Millie at Christine mula dekada 1880 pataas. Nasa edad na 30 na sila at tahimik na namuhay sa bukirin kung saan sila ipinanganak sa North Carolina. Lumabas sa pag-aaral na palihim na tumutulong ang kambal sa komunidad, pinundohan nila ang lokal na paaralan para sa mga itim na babae at sinuportahan ang mga kolehiyo sa Carolinas, kadalasan ng hindi nagpapakilala. Mas mahaba ang buhay nila kumpara sa karaniwang kambal na magkadikit na madalas nagkakaproblema sa kalusugan dahil sa pagbabahagi ng mahahalagang bahagi ng katawan at organo. Sa kasa ni Millie at Christine, umabot sila sa kanilang maagang bahagi ng edad 60 at nang sila ay namatay, hindi ito dahil sa komplikasyon ng pagiging magkadikit, kundi dahil sa isa sa mga pangunahing sakit noong panahon na yon, ang tuberculosis. Ito ang naging sanhi ng pagkamatay ni Millie noong 8 ng Oktubre, 1912 sa edad na 61. Si Christine ay naiulat na namatay mga 12 oras matapos si Millie sa isang napakalungkot na pagtatapos. Inilibing sila sa sementeryo sa Whiteville, lugar ng kanilang kapanganakan mahigit 60 taon nang nakalipas. Ang lapida nila ay may nakasulat, isang kaluluwa na may 2 isip, 2 pusong iisa ang tibok. Iniwan ng kambal ang kanilang malaking ari-arian sa mga natitirang miyembro ng kanilang pamilya. Naging paksa ng ilang talambuhay kamakailan ang kwento ni Millie at Christine na muling binuhay ang dati nilang nakalimutang kwento. Kamusta sa lahat? Ngayon ay titingnan natin ang buhay ng isa sa pinakakilalang babaeng may balbas noong ika-19 na siglo, si Annie Jones Elliot. Mula pagkasilang, siya ay ipinakita sa tinatawag na mga palabas ng kakaibang anyo ng mga tao. Kahit maaring questionin natin ang moralidad ng mga palabas na ito ngayon, walang duda na sikat ang mga ito noon. Ito ang kanyang kwento. Si Annie Jones Elliot ay ipinanganak bilang si Annie Jones noong ika-14 ng Hulyo 1865 sa Smith County sa Virginia.
Namangha agad ang kanyang mga magulang at sinumang nakakita sa kanya noon sa kanyang itsura. Dahil si Annie ay ipinanganap na may medyo makapal na bigote na nagsisimula ng tumubo sa kanyang muka at may kaunting balbas sa paligid ng kanyang baba. Kung saan karaniwang tumutubo ang balahibo sa mukha ng isang lalaki pagdating ng tamang edad at habang lumilipas ang mga linggo at buwan, patuloy pang dumami ang balahibo sa kanyang muka. Ano kaya ang makakapagpaliwanag nito? Malamang na si Annie ay nagdurusa sa hirsutism o sa isang kondisyon na malapit dito. Ang hirsutism ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng labis na pagtubo ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Karaniwan, ang kondisyon ay dulot ng isang endocrine imbalance na nagmumula sa adrenal, ovarian o central na ure. Ang mga imbalance na ito ay maaaring magdulot ng labis na produksyon ng testosterone sa katawan ng babae at magresulta sa pagtubo ng buhok sa mukha. Bilang alternatibo, maaaring si Annie ay nakararanas ng hypertrichosis, isang kaugnay na kondisyon na nagdudulot ng matinding pagtubo ng buhok sa ilang bahagi ng katawan. Bukod pa rito, ang hypertrichosis ay kadalasang likas at naroroon na mula pagkasilang ng taong apektado gaya ng nangyari kay Jones. Ang mga taong may hirsutism at hypertrichosis na yon ay may iba't ibang opsyon para sa paggamot. Pero hindi ito naging available sa mga kababaihang gaya ni Annie Jones na nakaranas ng hindi regular na pagtubo ng buhok noong ika-19 na siglo. Dahil dito, mas karaniwan ang mga babaeng may balbas sa mga lungsod noong ika-19 na siglo kaysa sa makikita natin ngayon. Bukod dito, sa ilang pagkakataon, sila ang naging sentro ng freak shows sa Estados Unidos at maraming bansa sa Europa. Matagal nang may kasaysayan ng mga babaeng may balbas at taong may kakaibang itsura na ginagawang palabas at pinagmumulan ng pagtataka. Halimbawa, noong ika-16 at ika-17 siglo, madalas na kinukuha bilang palabas sa mga maharlikang korte ng Europa ang mga taong may dwarfism at gigantism. Kalaunan, ginamit ang mga palabas sa maharlikang korte bilang batayan ng sideshow noong ika-19 na siglo. Ang mga ito ay naging parang mga sirko na tampok ang mga taong may iba't ibang karamdaman na nagdulot ng kakaibang anyo sa kanila. At noong ipinanganak si Annie Jones noong 1865 ang babaeng may balbas ay naging pangunahing tampok ng mga ganitong palabas sa Amerika at sa iba pang bansa tulad ng Britanya. Sa panahon na hindi pa naunawaan ang sanhi ng mga kondisyon tulad ng hirsutism at hypertrichosis, hindi na nakapagtataka na nabahala ang mga magulang ni Annie dahil sa itsura ng kanilang anak. Gayunpaman, napalitan agad ng ginhawa ang kanilang pagkabahala na magkaroon ng pagkakataon matapos ipanganak si Annie. Nang siya ay ilang buwang gulang pa lamang, umabot kay P.T. Barnum ang balita tungkol sa sanggol na babae na mayroon ng balbas. Si Barnum ay isang Amerikanong tagapagpalabas na lumitaw sa New York City noong dekada 1800 at 30 bilang direktor ng Grand Scientific and Musical Theater ni Barnum. Pagkatapos nito, pinalawak niya ang negosyo noong dekada 1800 at apat na po sa pamamahala ng Scudder's American Museum na nagpapakita ng mga kakaibang bagay tulad ng General. Si Tom Tom ay unanong kahit tumanda, mahigit 3 talampakan lang ang taas. At sina Chang at Eng, isang pares ng kambal na Siamese na sobrang mahilig makipantalo. Palaging naghahanap si Barnum ng bagong atraksyon, taya nang malaman niya ang balbas ni Annie Jones bilang sanggol, agad niya kinausap ang mga magulang nito. Sumali si Annie sa exhibition ni Barnum sa New York noong 9 na buwang gulang pa lang siya. Ang kanyang mga magulang na mahihirap na taga Virginia ay pumayag dito basta't babayaran sila ni Barnum ng bayad habang si Annie ay nasa palabas. Taya naman napunta si Annie sa New York noong 1866 kung saan ipinakilala siya bilang infant Iso. Ang pangalang Iso ay karaniwang ginagamit noon sa mga taong may hirsutism noong ika-19 na siglo at tumutukoy ito sa karakter sa Biblia na si Iso na apo ni Abraham at kapatid ni Jacob. Si Iso ay nabanggit sa aklat ng Genesis kung saan partikular siyang kilala dahil sa pagiging mabalahibo niya mula pagkasilang.
Malaking atensyon ang nakuha ng unang palabas sa lungsod ng York. Nakipagkasundo si Barnum sa mga magulang ni Annie na itutuloy ang pagpapakita niya sa kanyang mga palabas. At makakatanggap sila ng bayad na $150 kada linggo hanggat siya ay bahagi ng museo. Ito ay napakalaking halaga ng pera ayon sa pamantayan noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, kaya pumayag ang mga magulang ni Annie. Noong una, sumama ang ina ni Annie sa kanya sa New York. Gayunpaman, makalipas ang ilang buwan, tila nagkaroon ng isang emergency sa pamilya na kinailangan niyang bumalik sa Virginia at iniwan si Annie sa pangangalaga ng isang yaya sa malaking lungsod na itinalaga ni Barnum. Sa panahong ito, sandaling dinukot si Annie ng isang prenologo. Isang tagapagtaguyod ng pseudoscience noong ika-19 na siglo na nagsasabing mauunawaan ng intelektual na pag-unlad sa pag-aaral ng pisikal na katangian ng ulo at katawan. Mabuti na lang, agad natagpuan si Annie sa Hilagang New York. Kinasuhan ng prenologo at bumalik ang ina ni Annie sa New York upang personal na alagaan siya. Noong 1868 ng 3 taong gulang pa lamang si Annie, nasunog ang gusaling kinaroroonan ng American Museum ni Scott. Dahil dito, nagpasya si P.T. Barnum na magretiro, isang desisyon na pansamantalang nakaapekto kay Annie. Gayunpaman, makalipas lamang ang maikling panahon, naakit muli si Barnum na bumalik sa show business at nagtayo ng isang bagong palabas na tinawag na P.T. Barnum's Great Traveling Museum, Menagerie, Caravan at Hippodrome, na mas kilala ngayon bilang The Greatest Show on Earth. Sa mga sumunod na taon, noong dekada 1870 at 70 naglakbay si Annie sa buong Amerika, kasama nito na ipinakilala bilang Infant Iso. At habang siya'y tumatanda, tinawag siyang The Bearded Girl, The Bearded Lady, at sa huli, The Bearded Woman. Sa panahong ito, noong unang bahagi ng dekada, 1,870 ang kanyang bigote at balbas ay lumago na at naging ganap na balbas at may sidebands pa. Habang siya'y tumatanda at namumulat kung paano siya talaga kumikita ng kabuhayan, nagpasya rin si Annie na pahabain ang kanyang buhok upang tumugma sa kakaibang itsura ng kanyang balbas. Umabot sa 6 na talampakan ng buhok niya at kaya niyang hawakan ang malalaking bahagi nito habang nasa kandungan niya. Kalaunan, nakilala siya bilang isa sa pinakasikat na babaeng may balbas noong kanilang panahon. Noong dekada 1870, 1880 at 1890 si Annie Jones ay nakuhanan ng litrato at itinampok sa maraming magasin at mga tagasuri sa buong Amerika at Europa. Habang lumilipas ang mga taon, palaging tampok si Annie sa Barnum Show. Noong 1880 o 1881 nung siya ay isang dalagita pa lamang, unang nag-asawa si Annie. Ang kanyang asawa ay si Richard Elliot, isang miyembro ng sirko, hindi bilang isang sideshow, kundi bilang isang tagapag-anunsyo. Isang taong inupahan upang tumayo sa labas sa kalye at malakas na ipagsigawan ang mga kamangha-manghang makikita sa loob upang makahikayat ng mga dumadaan. Mas matanda ng maraming taon si Elliot kay Annie at hindi sang-ayon ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon, ngunit natuloy pa rin ang kasal at naging Annie Jones Elliot si Annie Jones. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, tumagal din ng 15 taon ang kanilang kasal bago sila naghiwalay ni Elliot noong 1895. Samantala, namatay si P.T. Barnum noong 1891. Maliit lang ang papel niya sa pinakamalaking palabas sa mundo sa loob ng ilang taon dahil nasa edad 70 na siya noong dekada 1880. At ang circus ay pangunahing pinamunuan noon mga taong iyon ni James Anthony Bailey at ng kanyang mga kasamahan na sinamahan ni Barnum noong 1881. Noong dekada 1890 hanggang sa kanilang diborsyo, si Annie ay nakikitungo kay Bailey matapos mamatay si Barnum. Ang diborsyo noong 1895 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni Annie. Siya ay 30 taong gulang na ngayon at hindi pa niya naranasan ang ibang buhay maliban sa sirkus. Hindi niya balak magpalit ng propesyon, pero nagsimula siyang magpahayad ng alalahanin sa paggamit ng salitang freak show para ilarawan ang mga sirkus na nakasanayan niya.
Sa mga sumunod na taon, masigasig niyang kinumbinsi sina Bailey at iba pang namamahala ng malalaking sirkus sa Amerika tulad ng Ringling Brothers na itigil ang paggamit ng salitang freak sa kanilang palabas. Ilang sandali matapos ang pagkasira na kanyang unang kasal at diborsyo, pinakasalan ni Annie si William Donovan na tulad ni Elliot ay isang barker o tagapagsalita na nakatayo sa labas upang akitin ang mga customer. Matagal nang kilala ni Annie si Donovan mula pagkabata dahil magkasama silang lumaki sa sirkus at ang pagbabago ng relasyon nila ang dahilan ng kanyang diborsyo kay Elliot. Dahil dito, nagbago ang lahat at hindi nagtagal, nagpakasal sina Annie at William Donovan. Pagkatapos, iniwan ng bagong kasal na mag-asawa ang Bailey at Barnum na sirkus at nagpasya silang magtanghal ng sarili nilang palabas bilang duo. Hindi sila magiging kasing tanyag ng sirkus na kanilang nilisan, ngunit nagkaroon sila ng sariling kalayaan sa loob ng ilang panahon, naglalakbay hindi lang sa Amerika kundi pati na rin sa Europa. Namatay si Donovan 4 na taon pa lang mula nang sila'y magpakasal at dahil nawala sa kanyang asawa at katuwang sa negosyo, nagpasya si Annie na bumalik sa pamilyar na paligid at muling sumali sa Bailey at Barnum na sirkus noong 1900. Ipinagpatuloy niya ang advokasya laban sa paggamit ng freak sa mga sideshow na sirkus, ngunit natigil ito makalipas ang 2 taon. Habang bumibisita sa kanyang ina sa Brooklyn noong 1902 nagkasakit siya. Ang kanyang kalagayan ay mabilis na lumala dahil sa halos tiyak na isang agresibong uri ng tuberculosis. Nang siya ay namatay noong ika-22 ng Oktubre, 1902 siya ay 37 taong gulang lamang. Ang tinatawag na mga palabas ng kakaibang tao na naging bahagi ng kanyang buong buhay ay nagpatuloy na tampok sa mga sirko at palabas sa Amerika at Europa sa loob pa ng 30 taon. Ngunit mula noong dekada 1900, unti-unti itong nawala sa kasikatan habang umuunlad ang ating siyentipikong pag-unawa sa mga issue tulad ng hirsutism at naging mas maunawain ang mga tao sa ganitong mga abnormalidad. Noong 1868 naningil si William Corbin sa mga kapitbahay para makita ang anak niyang babae. Maaaring tunog kakaiba pero curious ang lahat makita ang batang babae. Bakit na kaya? Kasi ipinanganak ang bata na may 4 na paa at ang maliit na si Josephine ay sumali kalaunan sa isang sideshow at sumikat bilang batang may 4 na paa. Paano ito nangyari at ano ang naging buhay niya bilang taong ginawang palabas? Samahan mo ako para malaman natin. Si Josephine Myrtle Corbin ay pinanganak sa Lincoln County sa Tennessee noong ika-12 ng Mayo, 1868. Ang kanyang mga magulang ay sina William Corbin, isang sugatang sundalong Confederate at Nancy Corbin. Ang apelyido ni Nancy noong dalaga pa siya ay Sullins, na marahil ay nagmula sa Irish na O'Sullivan at maaaring binago ito dahil sa laganap na anti-Irish na damdamin noong panahong iyon. Nagmula sa simpleng pamumuhay ang kanyang mga magulang. Kalaunan, dahil sa kakaibang medical na kondisyon ni Josephine, may ilan na inisip na malapit na magkamag-anak o magkapatid ang kanyang mga magulang. Walang matibay na ebidensya na nagpapakita na ito ang kaso o ang pag-aasawa na magkamag-anak ang sanhi ng problemang medical ni Josephine. Ang kapanganakan ni Josephine ay tila normal naman, ngunit agad na napansin na may kakaibang mga katanghian sa kanyang katawan. Dahil dito nagkaroon ng mga ulat at tala mula sa mga medical na tagamasid sa mga unang linggo ng kanyang buhay. Gayunpaman, bukod sa mga abnormalidad, malinaw na wala siyang nararamdamang pisikal na sakit at ang kanyang ina, si Nancy, ay hindi nagkaroon ng malalaking problema noong siya ay nagbubuntis. Gayunpaman, naging malinaw agad pagkatapos ipanganak si Josephine na siya ay may kondisyon na kilala ngayon bilang bipigus. Bagaman noong panahong iyon ay hindi pa ito medical na natutukoy at hindi rin tiyak kung ano talaga ang sanhi nito. Ang dipigus ay kilala rin sa Latin bilang Terrascata didymum habang ang mas malupit na tawag dito noon ay monster twinned below. Ito ang pinakamatinding anyo ng tinatawag na caudal duplication syndrome. Ito ay tinutukoy bilang kaugnayan ng mga malformasyon at pagdudoble ng mga sistema na kinabibilangan ng gastrointestinal, reproductive at genitourinary neurotubes at ang paglitaw ng mga depekto rito.
Gaano ito kadalas mangyari at ang eksaktong dahilan kung bakit ito nangyayari ay hindi pa rin lubos na nalalaman hanggang ngayon. Ngunit malawakang naunawaan na ito ay isang napakabihirang kondisyon. Isang pag-aaral tungkol dito na lumabas sa Journal ng Indian Association of Pediatric Surgeons noong 2014 ay nagsabi na kakaunti lamang ang mga kumpirmadong kaso. Noong ika-19 at ika-20 siglo kung saan si Josephine ay isa sa ilang kaso lamang. Ang ibig sabihin nito sa praktikal na paraan ay ang mga individual na may ganitong kondisyon ay may ilang bahagi ng caudal region at neurotube sa paligid ng tinatawag nating pelvis na nadoble sa kanilang katawan. Ang terminong caudal duplication syndrome ay naipaliwanag lamang noong 1973 sa larangan ng medisina, kaya't ito ay lubang hindi pa naririnig nung ipinanganak si Josephine sa Tennessee noong 1868. Sa kanyang natatanging kaso, ipinanganak siya na may dalawang pelvis na magkatabi sa ibaba ng kanyang baywang. Dahil dito, nagkaroon siya ng 4 na binti, 2 mula sa bawat pelvis. Gayunpaman, hindi pareho ang lakas at laki nila. Ang 2 panlabas na binti sa kaliwa at kanan ay normal at kayang buhatin ng timbang niya, pero ang 2 panloob ay mas maikli, mahina at may 3 daliri lang. Bagamat may 4 na binti si Josephine at kaunting kontrol sa 2 mahina niyang panloob na binti, umaasa siya sa mas malalakas na panlabas na binti para makalakad gaya ng iba. Gayunpaman, may pangkalahatang anyo ng pagiging normal na ipinakita niya sa mga sumunod na taon. Halimbawa, ipinapakita sa mga larawan niya mula huling ika-19 at unang ika-20 siglo na pareho ang hugis at disenyo ng kanyang medyas at bota. Sa lahat ng 4 na paa at binti, magkakaibang sukat dahil mas maliit ng kanyang panloob na paa kaysa sa panlabas na mga paa at binti. Isang dagdag na punto na dapat tandaan kapag sinusuri kung paano nabubuo ang isang individual na dipicus ay na ito ay karaniwang nabubuo mula sa isang embryo na sana ay nahati upang maging kambal, ngunit dahil sa kakaibang mga pangyayari naging isang individual lamang. Makikita sa kalagayan ni Josephine na ang kambal niya ay maliit, nabuo lang mula baywang pababa at hindi maayos ang pagkakabuo. Kakaiba ang kalagayan ni Josephine noong kanyang panahon, kaya't madalas siyang napag-usapan sa medical na literatura ng Amerika noong Gilded Age mula pagkasilang niya. Simula pa lang, malayo na ito sa pagiging politically correct o ethical sa pamantayan ngayon. Halimbawa, isang polyeto noong 1869 nang siya ay isang taong gulang pa lang ang naglarawan sa kanya bilang maayos ang hubog at ganap na na-develop na batang babae na ipinanganak sa Lincoln County, Tennessee. Siya ang pinakakapansin-pansing kakaibang nilikha ng kalikasan na nabubuhay ngayon at ang kanyang kakaibang kalikasan ay nagdudulot ng mas malaking pagkabighani sa mga siyentipiko kaysa sa anumang kakaibang nilalang na kilala noon. Nagpatuloy ang ganitong kalakaran sa mga sumunod na dekada habang masusing sinubaybayan ang kwento ni Josephine. Halimbawa, isang maikling ulat tungkol sa kanya na lumabas sa American Journal of Obstetrics noong 1888 nang siya ay 20 taong gulang ay tumukoy kay Josephine bilang isang natatanging kakaibang nilalang. Isang taon ang lumipas, mas naging maunawain si Louis Whaley, isang manggagamot na sumusulat para sa British Medical Journal at iba pang medical na pahayagan at ahensya ng balita. Nang sinabi niya na, siya ay 5 talampakan ang taas, maputi, asul ang mga mata, kulot ang buhok at matalino. Ang isang hindi kakilala na makakakita sa kanya kasama ang iba ay iisipin lamang na siya ay hindi pangkaraniwang malapad ang balakang at may lakad na karaniwan sa isang may pingkaw na paa. Matagal ko nang kilala si Ginang B mula pagkabata bilang babaeng may 4 na paa. Ngunit hindi ko inakalang sabay na umunlad ang kanyang panlabas at panloob na mga ari hanggang naging pasyente ko siya sa isang kaso ng pagbubuntis. Ang naging kakaiba sa kaso ni Josephine ay kahit nakaraniwan siyang nakikipagtalik gamit ang isa niyang balakang, nabuntis siya sa kabilang bahagi. Ipinahayag niya ang pagkabigla sa kakaibang kalagayan na ito. Ngunit iniulat ni Whaley na bagaman kinailangang magpalaglag para sa medical na dahilan sa isa sa kanyang mga pagbubuntis, nagawa niyang dalhin ng iba pa hanggang sa kabuwanan. Nung 1 buwang gulang si Josephine, ipinapakita na siya ng ama sa mga kapitbahay kapalit ng 10 sentimo.
Nakatulong ito sa pagtustos sa kanyang naghihirap na pamilya at di nagtagal ay kumita siya dahil sa kakaibang kalagayan sa kalusugan. Ipinanganak at lumaki siya sa panahon kung kailan kasagsagan sa Amerika at Europa ang tinatawag na sideshow o freak show. Ang ganitong termino ay hindi na angkop o tama sa panahon na yon. Nung Gilded Age sa Amerika, tinatanggap noon na ilagay sa sirko at sideshow ang mga may kakaibang medical na kondisyon o itsura. Taya naman ang mga palabas tulad ng kay P.T. Barnum o ang naging Barnum at Bailey Circus at Ringing Brothers Show ay nagtatampok ng mga taong may matinding anyo ng dwarfism o gigantism at iba pang bihirang kondisyong medical na itinuturing na kakaiba noong panahong yon. Si Josephine ay unang kinuha sa isa sa mga palabas na ito noong unang bahagi ng dekada 1800 at 80 nang siya ay 13 taong gulang pa lamang. Dahil ito sa pambansang publisidad na nakuha niya matapos mag-anunsyo ang kanyang ama sa pahayagan. Medyo malupit, tinawag siyang batang babaeng may 4 na paa mula sa Texas. Ang dahilan kung bakit Texas at hindi Tennessee ay dahil lumipat ang kanyang pamilya sa Lone Star State mula Tennessee noon. Inilalarawan siya ng mga dating promotional pamphlet bilang mabait banayad tulad ng sikat ng araw sa tag-init at masayahin buong araw, na para bang inaasahan na ang kanyang kondisyong genetiko ay magdudulot din ng pagkasira ng kanyang pag-iisip. Sa kabila ng lahat ng ito, si Josephine ay isang napakatagumpay at tanyag na tagapagpalabas. Noong rurok ng kasikatan niya noong dekada 1890 at dekada 1900 kumikita siya ng hanggang $450 kada linggo, isang napakalaking halaga noon na katumbas ng humigit kumulang $15,000 ngayon. Bukod pa rito, ilang iba pang palabas sa buong Estados Unidos at sa Europa ang nagsimulang gumawa ng mga palabas na di umano'y may 4 na paa ang mga tagapalabas upang isama sa kanilang sariling sideshows. Kadalasan, pakang prosthetic na paa ang gamit ng karamihan. Sa kabila ng kanyang kakaibang kondisyon ayon sa pamantayan, noong huling bahagi na ika-19 na siglo at sa katotohanang hindi lubos na nauunawaan kung bakit siya nagkaroon ng dipagus, nagawa pa rin ni Josephine na magkaroon ng isang normal na buhay pamilya. Sa edad na 19, nagpakasal siya kay James Clinton Bicknell. Makikita sa kanilang mga larawan sa kasal ang masayang pagsasama at ang isang dalaga na sa kabila ng pagkakaroon ng maituturing na kapansanan ay labis na masaya sa araw ng kanilang kasal. Nagbuntis si Josephine makalipas ang 1 taon mula nang sila ay ikasal ni James at ang pangyayaring ito ang naging dahilan upang makipag-ugnayan sa kanya si Dr. Louis Bailey na gaya ng nakita natin kanina ay nagbigay ng isa sa mga unang paglalarawan ng kanyang kondisyon sa mga medical na literatura. Noong 1887 isinulat niya na si Josephine ay nakararanas ng sakit sa kaliwang bahagi ng katawan, sakit ng ulo, lagnat at kawalan ng gana dahil sa pagbubuntis na may 2 pelvis. Sa ilang artikulo sa medical na journal, ipinaliwanag niya ang kakaibang kondisyon ni Josephine na muling napasigla ng interes sa kaso niya noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Sa kabila ng mga pagsubok, naging matagumpay ang sumunod na pagbubuntis ni na Josephine at James at nagkaroon sila ng 4 na anak na babae at 1 lalaki. Ayon sa tala, dahil may 2 pelvis at bahagi ng 2 reproductive system si Josephine, 3 sa kanyang anak ay ipinanganak mula sa isang bahagi ng katawan niya at 2 mula sa isa pa. Malusog ang bawat isa at hindi nakaapekto sa kalusugan ng mga anak ang kalagayan ng kanyang tipogus. Sa kabila ng kakaibang kondisyon, medyo matagal na buhay si Corbin. Sa huli, pumanaw siya sa Cleburne, Texas noong ika-6 ng Mayo 1928 sa edad na 50. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang streptococcal na impeksyon sa balat na madali sanang magagamot na yon, ngunit naging dahilan ng kanyang pagkamatay noon dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa paggamit ng antibiotics. Halimbawa, natuklasan lang ang bisang ng penicillin noong taon na siya ay namatay. Hindi nagtagal matapos ang kanyang pagkamatay, siya ay inilibing sa isang libingan na pinuno ng konkreto. Maaring mukhang sobra ang hakbang na ito, ngunit kinakailangan ito noon dahil may mga lehitimong pangamba na ang katawan ni Corbin ay huhukayin at ilalantad sa publiko. Kaya naman, matapos ang kanyang libing, ang kanyang mga kamag-anak ay nagbantay sa kanyang puntod
hanggang sa matuyo ang konkreto at masiguro nilang hindi siya magiging biktima ng mga magnanakaw ng bangkay. Nailibing na mapayapa ang kanyang katawan kahit may alok ng malaking halaga mula sa mga doktor at pribadong kolektor. Isang kamakailang komentaryo mula sa may akda ng kanyang artikulo sa thehumanmarvels.com ang nagsabi na si Martha ay sa lahat ng aspeto ay isang kawili-wiling paksa at kahangahangang tao. Maaring tinawag ng ilang tao noon ang mga tulad niya bilang mga medical na anomalaya at iba pang hindi kaaya-ayang mga salita. Ngunit para sa akin, sila ay mga kamangha-mangha, matyaga, madiskarte at kahangahangang mga tao. Salamat sa panonood ng video tungkol sa mga kakaibang tao na malupit na tinatawag na human freaks. Sana naging interesante ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong mga opinyon tungkol sa kanilang mga buhay sa comments sa ibaba at kung may mga suwestiyon kayo, iladay din ninyo sa comments. Kung gusto pa ninyo na mahahabang video, sabihin lang. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makita agad ang uploads ko. Sige, hanggang dito na lang muna ako. Kaya makikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!